So, if we want to be witnesses of God as living after death, then let us pray that the Holy Spirit will give us a new life. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, hindi po namin mauunawaan ang buhay matapos mamatay. Madalas po ay natatakot kami sa kamatayan. Alisin mo sa amin to at gawin mo kaming handa. Harapin ka. Matunghayan na ang simula ng buhay ay pag kami ay pumanaw na. And so Lord, ibunyag mo sa amin ang katotohanan upang sa ganon hindi kami mangahas na sarili namin kakayahan at kaalaman ang aming ibabahagi ngayong gabi. Pagpalain mo kami ng iyong Espiritu Santo maghahari sa bawat isa sa amin. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Merry health of Christians. Pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. So, yan, Brother Jun, kung bakit parang hindi na tayo natatakot ngayon mamatay. Amen, amen. Kasi katulad ng mga apostolis ng ating Panginoon, inaantay nila yung kanilang kamatayan. Kasi may pangako ang Diyos na muli silang mabubuhay at mag-i-enjoy ang buhay na walang hanggan. Sister, ano kaya ibig sabihin ni San Pablo nung sabi niya, kung maaari lang mamili, gusto ko nang mamatay? Oo. Yun nga inaantay nila eh. Brother Jing, Brother Jun, kasi siguro kapareho natin, nag-i-enjoy na sila ng buhay na kasama si Lord. Amen, amen, amen. Oh, maganda yun. Ibig mo sabihin, yung pagka nakakaranas tayo ng union with God, yung balikbayan, yung tayo ay nagbalik loob. Union. Yun na ba yun? Tikim na ba ng life after death yun? Yun na ba yung tikim na ba ng langit yun? Amen. Kasi ang kalagayan natin sa mata ng ating Panginoon, tayo patay. Bakit po? Kasi hiwalay tayo sa Diyos. Kaya nga, totoo yung sinabi sa banal na kasulatan sa Romans chapter 5, verse 23, na hindi tayo nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Sa dahilan tayo makasalanan, ang kamatayan, ang katumbas ng kasalanan. At kung tayo ay magbabalik loob sa ating Panginoon, mag-unite ulit tayo sa Kanyang Espiritu, magiging membro ulit tayo ng Kanyang pamilya, yun ang simula na ma-enjoy natin ang buhay. Sister, yung kaya ang dahilan kung bakit sabi ni Lord, sabi ng Diyos kay Adan at Eva, pag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Kasi pag separated tayo sa Diyos, mafe-feel natin, Brother Jing, emptiness eh. So kumbaga, namamatay tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. At yun na rin ang simula ng physical death natin. Kaya pala, alam mo, kasi ang hirap ng may kanya-kanya interpretasyon, ano? Ibig mo sabihin, Brother Jun, nung sinabi ni Lord kay Adan at Eva, when you eat this fruit, you will die, hindi pala parusa yun. Because, pagka kinain mo yan, magkakasala ka, dahil dun sa kasalanan, mamamatay ka. Wala akong kagagawan dun, sabi ng Diyos. Huwag niyo akong pagbibintangan pag kayo namatay. Sinabi ko na sa inyo, para ba nga sinasabi mo, huwag mo kakainin yan, lason yan eh. Kinain mo. Kinain mo. Kaya, ayun, praise be to God. Lahat tayo ngayon, kailangan natin ng eternal life plan. Eternal Memorial life plan. Pero yung ino-offer ni Lord, Brother Jing, ay wala kang babayaran ng premium. Amen, amen. Yun lang pagtugon sa sinasabi niya, lumapit kayo sa akin. So pala ang papel pala ni Jesus kaya dumating sa lupa para ibalik yung union na yan. Kasi yung union na yan, yan lang ang tunay na buhay. Yung union na yan ang kaligtasan, yan ang tunay na buhay, yan ang tawag dito, langit, no? Yung nawala, na buhay na walang hanggan, ibabalik niya. Kaya nga sabi ni Lord kay Martha doon sa aklat ng John, chapter 11, I am the resurrection and the life. So bubuhayin ka niya from death to life at ma-enjoy mo yung kanyang mga promises. Praise be to God. Oo nga naman, I am the resurrection. Hindi naman niya sinabi nga, you will be resurrected. I am. Kaya pag si Kristo ay nasa sa iyo,
doon ka palang mare-resurrect. Resurrect. Ano? Amen. Amen. Kaya napakaganda din ang kadugtong nun eh. Yung tinanong niya si Martha at saka si Maria, naniniwala ba kayo dito? Ang ganda eh. So Amen. parang isa pa rin dun sa may susi nung sinasabi natin na union with God. Mhm. Na union with God yung naniniwala ako. Ay, hallelujah, parang simpleng-simple lang Ang ganda, pakinggan, no? ano? Oo. Yung naniniwala will have eternal life. Amen. Pero parang simpleng-simple lang, pero Pero ang hirap. May mga hidden Oo, charges yan. kasi simple lang naman na pag sinabing naniniwala ka kay Jesus, dapat kasama yung mas important yung naniniwala kay Jesus ay naniniwala dun sa sinasabi ni Jesus. Amen. Naniniwala ka lang sa Diyos. Oo. Ayaw mo namang sundin yung sinasabi niya. Hindi ka naniniwala. Wala kang eternal life. Kasi siya yung buhay eh. Hindi ko sabihin kaya tayo nakatawa ngayon tatlo. Kasi Mukhang may ini-enjoy pag-asa natin. tayo. May pag-asa na ba tayo? Amen, amen. Kasi In yan ang Jesus' dahilan ng name. ano eh. Oo. Yan ang dahilan ng sakripisyo at kamatayan ng ating Panginoon. Kasi we are dead spiritually at yung kamatayan ni Lord sa banal na cross ay siyang pagkabuhay naman natin. So, Kaya paano tayo tayo, mag-enjoy. paano tayo nakakasigurong si Brother John, si Sister Al, si Brother Jing ay naniniwala at sila ay patungo na doon sa langit, sa buhay na walangan. Ano ang palatandaan nun? Mukhang ang palatandaan nun yung salita ni Jesus. Yeah. Kung naisa sa buhay natin, I think with all confidence, I can say na mukhang sigurado yung landas natin. Amen. Kung naisa sa buhay natin, yung mga sinasabi ni Jesus, halimbawa, kung ayaw mo naman magpatawad, ayaw mo naman magpasensya, ayaw mo naman magbigay, maramot ka, inggitero ka, hindi naman yata mangyayari yun. Yan yata yung kabaligtaran naman, no? Papalayo ka ng papalayo kay Jesus, hindi doon sa union. Yeah. Di ba? Amen, Hindi. amen. Papalayo, papadisperensya. Kaya nga ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng lahat ng bagay. Pagka inisip mo na ang kamatayan ay katapusan ng lahat ng bagay, ikaw ay isang pagano at hindi ka Kristiyano. Hindi, Brother John, panghayop lang yun eh. Panghayop lang yun eh. Panghayop nga, pwedeng double dead eh. Pag namatay, kainin mo. Amen, God is good. Hallelujah.